na church. Kaso lang, yung mga kapatiran doon ay kaunti lang. Merong 5. Mag-start nga kami doon is alas 10. Tapos, ganyan din, traditionalist study. Tapos, divine worship lang. At mga kabataan. Dito naman, marami tayo dito. Kaso lang, wala tayong church. Wala tayong talaga. Kung church naman ito, kasi dito tayo nagsisimba. So, yun lang kabaligtaran. Pero, ang mahalaga doon ay nandito tayo ngayon sa araw na ito. So, ulitin ko ulit. Happy Sabbath sa lahat. So, nais ko pong isikan sa ating makasamahan at sabay ngiti. Aba. Sabbath. So, nagpapasalamat po ako sa ating special song na binigay sister. Ano po pangalan? Elaine. Sister Elaine. So, marami pala dito ang magagandang boses. So, ito pala ang ating lugar dito ay maganda. Medyo napintas yung mga bahay. Mahangin. Maganda ang pwesto dito kasi mahangin. So, yan lang. So, kamusta ang ating... Meron ako ditong kudigoy. Kamusta, kakabsat? Kamusta naman ang ating hanap buhay sa linggo na ito? Ayos lang. So, ngayon ay nagtitipon tayo para sa ating Panginoon. So, ang ating topic ngayon mga kapatid is, alam na natin ito. It's all about second coming of Jesus Christ. Kailangan natin ma-remind ang ating sarili, ang ating panampalataya. Kasi kailangan natin din ito upang sa ganun ay ma-aware tayo na kung ano na nangyari, no? Kung ano na ang sitwasyon sa ating sarili at higit sa lahat ano sitwasyon sa mundo ngayon kung saan ito ang tanda ng pagbabalik ng Panginoon. So, bago tayo magpatuloy, no? So, magkararag tayo kakabsat. Dakila at mapagmahal naming Ama o Panginoon, ngayon po ay nakikinig na kami sa inyong salita o Panginoon. Gamitin niyo ako, gamitin yung bibig ko na hindi ako makapagsalita sa aking sariling kaalaman lamang. Galing dyan sa inyo. Buksan niyo po ang aming puso't isip na maaming mapasok ang inyong salita upang sa ganon aming pagsasagot. O Panginoon, ipupos niyo po ang aming sarili, ang aming isip ngayon, ang aming puso sa inyong salita upang sa ganon aming ito po ang panalangin. So, bago ako magsimula, let me tell you, human promises. Kumbaga mga taong mga pangako, no, di ba? Unbreakable. So, kung meron kayong mga Bible diyan, meron ditong sa likod story, no. So, akin 'to ibabahagi sa inyo. Meron dalawang istorya dito, no. Babasahin ko. Isang taon ang nakalipas, isang kapitang mandaragat ang nagsabing sa kanyang tampak na asawa. No? Sabi niya, isa pang paglalayag at makabili na tayo ng isang magandang tahanan. Wow, promise ng kanyang asawa. Isang paglalayag lang at makabili na tayo ng magandang tahanan. At mamalagit na tayo roon at maginhawa sa lalabing panahon ng ating buhay. Wow, ganda, no? Ngunit ang kulang palad na lalaki ay naglakbay nasakay ng isang Ito yung palagi matutulog pag-aral sa pasok. So yan. Human promises, hindi siya nakabalik. Luisahan? Ito pang kwento mga kapatid. Isang ama, nag-promise niya sa kanyang anak, anak, dito ka lang sa bahay. No? Dito ka lang sa baba at ako'y pupunta sa bundok. Disgrasya. Ang Panginoon.
natin sa Apocalypse 22 verse 7. Apocalypse. Sabi diyan, 6:11. merong, kung napansin nyo mga kapatid, merong inuulit yan na 3 beses na katunayan ang kanyang ginawa pa rin. Ako'y malapit na dumating. 3 beses yan. Apocalypse chapter 22 sa verses 7, 12, and 20. So, ang magkatulad na pagtotoo ni Kristo ay sapat na upang mapaniwala ang lahat na si Kristo ay muling darating. Hindi ito mapag-alinlangan, si Jesus ay magbabalik. So, binanggit ni Pablo ng maraming beses ang tungkol sa pagbabalik ni Kristo sa kanyang mga sulat. Sa bagong tipan lamang, marami rin bilang na mga referensya na naglalaman ng mga pangungusap na nagpapatibay sa katunayan na si Kristo ay muling paparin. So kaya nagpapayo dyan si Apostol, no? Pablo, na dyan sa Santiago chapter 5 verse 7, nagpapayo dyan siya. Kaya maging matyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. So maging matyaga tayo, hindi matyaga sa ating paghanap buhay, kundi matyaga sa ating panampalataya. Kaya kahit sa isang araw sa linggo, tayo magsibisi sa Kanya. Buong araw ating ibigay ang ating buhay sa Kanya. No. Kung sa ganun ay ang ating panampalataya ay mayroong bunga, no, na ating makamtan sa bandang huli. No. Sabi pa dyan niya, hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. So, focus talaga tayo ngayon mga kapatid sa dalawang pagdating ng Panginoon kung saan ay malapit na. So, yan no. So, let me tell you a story bago ako uupo. No. Merong isang, kung makasakay tayo ng airplane, no, di ba, makasakay tayo, yung sasabihin ng stewardess, suot na po inyong seatbelt at i-off yung mga cellphone, yung seatbelt at saka umupo ng maayos. Kung sa ganun, tapos tanggalin yung mga nakaharang sa ating harapan, kung sa ganun ay hindi tayo madisgrasya sa paglanding ng airplane. So, sabi dyan ng stewardess, ganun din ang ating panampalataya mga kapatid. Ang Panginoon ay malapit na dumating. Ang lahat na nakasagabal sa ating harapan ay ating tanggalin. So, ating selfie kung saan at itong selfie ay ito ay ang ating foundation of the Bible, ang ating panampalataya. Saka umupo tayo ng maayos. Kumbaga, ayusin natin ang ating sarili. So, na pagdating ng panahon ng Panginoon dyan na ay tayo ay talagang sasalubong sa Kanya. Minsan nandito pa tayo sa earth, no? Ang pagkakasala ay nandyan sa paligid. No? Hindi mawala sa ating sarili na magkakasala tayo kasi nandito pa tayo sa earth. We are sinners. Pero gusto ng Panginoon na unti-unti nating aayusin. Unti-unti nating mabaguhin ang ating sarili. No? Katulad ng isang pasahero sa airplane na kung saan sa paglanding ay dapat tanggalin ang lahat ng kasagabal. So ganyan mga kapatid. So, panawagan po sa ating lahat ngayon. Panawagan. Itong mensahe na ito ay short lang. Ito ay only reminder sa atin na kung saan dapat nating tandaan. So, panawagan po natin. Makikita po natin sa Mateo 24:44.
sabi diyan, kayo'y magsihanda sa kanyang pagdating. So magsihanda tayo mga kapatid. Yan. So ito pa, panawagan sa Mateo 4:17. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So meron akong natandaan na istorya mga kapatid, story. Kasi kapag ako ay magsisermon, gusto ko yung mga story, mga talinghaga. So let me tell you another story about sa isang taong, isang binata. No, itong binata, dahil sa province na ito, ang kanilang meron silang malaking palayan. Sabi ng kanyang anak sa kanyang ama, Ama, ako'y pagod-pagod na dito sa ating pagtatrabaho sa ating palayan. Para araw ulit-ulit ako nagtrabaho. Gusto ko naman sa Manila ako magtatrabaho. So ito namang ama ay mabait. So sige anak, bigyan siya ng pera. So, doon. Punta sa iba sa Manila. Kumbaga. Siyempre masaya ang anak. Lahat ng kanyang gustong gawin ay gusto niya kasi may pera siya eh. Pera siya. At dumating ang araw, nawala yung mga barkada niya, nawala din yung pera niya. At ang nangyari nun, ay wala nang pagkaibigan sa kanya. At higit sa lahat, nangyari nun, ay naging isa siyang taong lansangan. So, wala siya magawa, kundi nagnakaw. So, nagnakaw siya. At hindi nga maiwasan, nahuli siya. Hindi nagawa siya ng kasalanan, nahuli siya. Sabi niya, doon siya nirealize niya doon sa kulungan na kung saan ay mali ang kanyang ginawa. Sabi niya, kung nandun lang ako sa rice field, baga ay ako nagtrabaho ngayon, kasama ko pamilya. Nagsisi siya mga kapatid, nagsisi siya. So anong ginawa niya? Sabi niya, na dumating ang panahon na nakalipas ng mga taon ay malapit na siyang matanggal sa kumbaga lumaya. So sabi niya sa kanyang pamilya, sa kanyang ama. Ama, ako ay malapit ng lumaya. Gusto ko sana napatawarin niyo ako. Dyan sa ating bahay ay mayroong dadaan na trend yan. Gusto ko sana na sa ating bahay ay mayroon akong makita na isang puting bagay na kung nagsisimbolo yan na papatawarin nyo ako sa aking pagkasala sa inyo. So, ito ay nabasa ng ama. Umiyak ang ama sa pagbasa nito. Kasi na touch yung ama na kung saan kahit sa anong kasalanan na gawa ng anak ay anak pa rin niya. Kaya pinatawad niya. Ang ginawa ng ama, hindi lang isang puting kumot ang ginawa niya. Kumuha pa siya ng maraming kumot. Lahat ng bubong, lahat ng paligid ay naging puti. Doon yung pagdaan ng street. Ang yung anak ay nangangamba. Baka walang puting kumot. So, malapit na. 5, 4, 3, 2, 1 seconds. Dumaan na ang train. Pagtingin ng anak mga kapatid. Inasahan niya isang kumot na ang puting kumot. Ngunit nakita niya na lahat ng paligid sa kanilang bahay, kahit yung mga rice field niya, yung mga ararian nila ay naging puti. So, ang ibig sabihin nun ay pinatawad siya mga kapatid. So, ang punto makukuha natin, panawagan sa ating lahat dito, dapat tayo magsisi sa ating nagawang kasalanan. Ang ama natin sa langit ay handa tayong patawarin. Kung sa ating sarili ay handa din tayong magsisi. So, mahalaga sa ating buhay na ating pagsisihan na ating pagkakamali. I-pray natin araw-araw, Lord, huwag natin hayaan na sa araw na ito yung sunset yung araw ay mawala na. Bago mawala na yan, i-pray natin, isisi tayo nga. Lord, sa araw na ito ako'y nagkamali. Tawarin niyo po kami. Tawarin niyo po ako. So, gusto ng Panginoon na tayo ay magsisi araw-araw. Gusto ng Panginoon na tayong lahat dito ay pareho pa rin na magkikita doon sa langit. So sa araw na ito mga kapatid, nais kong ang aking panalangin sa ating lahat
na kapag ang bawat isa sa atin ay humina, ay dapat natin siya i-encourage. At higit sa lahat, mag-pray tayo always at tandaan natin na ang Panginoon ay malapit na dumating kung saan ating siyang sasalubong sa kanyang pag. So yan po ang aking panalangin sa araw na ito. Amen. Amen. I am thine, O Lord. I am thine, O Lord. I have heard thy voice and know thou lovest me. But I long to thy city and no place, and be closer to thee. Draw me near and never bring the Lord to the cross where thou must die. Draw me near and never bless the Lord to the precious bleeding side. Consecrate me now to the service lost by the power of grace divine. May my soul look up in the sweet past hope, and the beauty rose inside. Draw me near and nearer, blessed Lord, to the close where thou art died. Draw me near and nearer, blessed Lord, to the precious bleeding side. On the pure delight of a single life, nothing more alone I spend. When I live there on the sea, my God, I commune as friend. Draw me near and nearer, blessed Lord, to the cross where thou must die. Draw me near and nearer, blessed Lord, to the precious bleeding side. Tayo po'y mag-pray. Magpagmahal aming Diyos, Diyos po sa lahat, hari po sa mga hari. O Panginoon, lubos po ang aming pagpasalamat dyan sa inyo na kung saan ngayon ay nakatapos kami sa aming programa sa umaga na po ito. O Lord, maraming salamat po sa magandang mensahe, sa magandang reminders na inyong binigay sa amin na kung saan, Panginoon, ay kailangan pa naming i-equip ang aming sarili at higit sa lahat, kailangan naming maging handa sa inyong pagdating. O Panginoon, bilang sa Seventh-day Adventist, amin pong hiniling dyan sa inyo, O Panginoon, gamitin niyo po kami sa aming sa inyong gawain. Na kung saan sa paglabas namin sa araw na ito na ipapahinga, na kung saan kami po ay harap namin sa bago na linggo, ay tulungan niyo po kami, Panginoon, na maipakita namin na kami ay karapat-dapat sa inyo, ay higit sa lahat maipakita namin, O Lord, ang aming liwanag na aming nakamtan dyan sa inyo. O Panginoon, hihiling po namin na gabayan niyo kami araw-araw at higit sa lahat, bigyan niyo kami ng banal espiritu at anghel at patawarin niyo po kami sa aming kasalanang nagawa sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sabat. When we come, see the Lord in glory when He comes. As I read the The story we shall see the Lord in glory, we shall see the Lord in glory when He comes.
skies. As I read the story, we shall see the Lord in glory. We sing hallelujah, singing to the sky. When He comes, we shall go right down to meet Him. When He comes, we shall go right down to meet Him. When He comes, to meet Him, we shall go right down to meet Him. When He comes, Winnie, hallelujah, singing to the sky. Winnie, hallelujah, singing to the sky. we shall go right down to meet Him. When He comes, to meet Him. When He hallelujah, singing to the sky. Sabat! Brother, happy Sabat. Eh, happy Sabbath. Ikaw, ito. Ito. Happy Sabbath. Ikaw. Malalaw.